Sa hapon, tuwing ako po ang nagpipreach, napansin ninyo na meron tayong topical na ginagawang, we have a topical sermon. So, if you remember, we discussed the first one, knowing and doing what is right. Yan ang una. And then, knowing and doing God's will. And then last time, I think last Sunday, ay knowing and doing how to serve God in His church. And this afternoon, we will be tackling this topical topic, knowing the church and its calling. Knowing the church and its calling. Ang maintindihan natin, ang kalikasan ng isang iglesia at ang tungkulin ng bawat kabilang sa loob ng iglesia. Yun ang ating bibigyang pansin ngayon. Now, over the years, siyempre, as pastor and as believer of the Lord, for many years, I've seen many people enter the church full of excitement, only to disappear within a few short years. Well, kung merong isang bagay na mabigat sa puso, lalo na ng isang pastor na katulad ko, ay yung makita mo na kung hindi man mga attenders, lalo na yung mga members ng church na dati kasama mo, naglilingkod sa Panginoon, pero inagaw sila ng mundo at bumalik sa mundo. Nag-fall back into a life marked by spiritual complacency and apathy. No? Now, it is often said that the number one reason for people kung bakit sila umaalis sa church is because they feel their needs were not met. No, yung pangangailangan daw nila hindi na met. No, in most cases, this stems from unmet expectations. Now, ano yung mga unmet expectation na yan? Now, I believe ito ay madalas na naka-root o nakaugat doon sa misunderstanding of what the church truly is and how we are called to function as its members. So, yun ang isang bagay na dapat na maging clear sa atin. And this is my purpose this afternoon in discussing this thing. This will not be an exhaustive or comprehensive, but sa tingin ko, napakahalaga na maintindihan natin ano yung church at ano yung mga tungkulin o pagkatawag sa atin bilang mga kasama o kabahagi ng isang iglesia. And I believe we can all agree that one of the clearest pieces of evidence of genuine Christian faith is a believer should be connected to the church, should be in the church and connected to the church. While church membership is not the means of our conversion, it is a vital fruit of our conversion. So, kung titingnan ninyo sa early years ng church, looking at the New Testament, the book of Acts, and even dun sa mga sulat ni Paul, mapapansin ninyo na ang bawat mga niligtas ng Panginoon ay may natural na desire na magsama-sama sila lagi. In fact, mapansin nyo, lalo na sa book of Acts, di ba? Minsan, araw-araw silang nagsasama-sama eh. At, syempre, hindi na natin magagawa ngayon yan, yung ganong bagay. Pero sa panahon natin ngayon, palagay ko, ito yung lacking in many churches today. Now, perhaps it is because maraming mga distractions, syempre, maraming, yung iba sa atin, busy, no? Sa trabaho, busy sa kani-kanilang mga gawain sa pamilya, pero yung iba naman, busy sa entertainment, busy sa social media, o busy sa politika, o maraming mga umaagaw ng ating atensyon. But more deeply, I believe, the issue lies in having a low view of the church. Mababa ang tingin natin sa iglesia. And simply, siguro, kulang ang kaunawaan natin kung ano talagang church at anong ibig sabihin na maging kabahagi ka ng iglesia. So, ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Kasi when we gain a biblical understanding of the nature of the church and our role within it,
we begin to see the church not as a burden, but as a place of joy. Now let me underscore that. Not as a burden, but a place of joy. And we'll delight in being together with God's people. And the proposition that I want to bring to you this afternoon is this. Our joy in church service deepens as we grasp the true nature of the church and our God-given role within it. Ang ating kagalakan sa paglilingkod sa iglesia ay nagiging mas masigla kung malalim sa ating lahat ang totoong kahulugan ng iglesia at kung ano ang mga tungkulin na meron tayo. So ngayong hapong ito, sa isang mabilis lamang na paraan, ay gusto kong ibahagi yung 4 na bagay. Unang-una, tinawag ko itong uniting our connection. Pangalawa, undertaking our function. And then number 3, upholding our communion. And last but not the least, understanding our imperfection. So yun yung bagay na dapat maging clear sa atin. And I believe pagka naging clear sa atin ito, makakatulong ito para maging masigla yung ating pagtingin sa church at yung kahalagahan ng pagtupad natin ng ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya. So, unang-una, uniting our connection. Ano bang ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin lang ganito, we belong to each other because we belong to Christ. As simple as that. We belong to each other because we belong to Christ. By saying this, we affirm na hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, no? Kundi tayo ay merong kaugnayan sa isa't isa. At ang pagkilos ng Diyos, God's redemptive work is universal. Universal yan. Ito ay nagre-reach across culture, cities, provinces, nations, no? And the local church, like Sovereign Grace Christian Church, is just a visible expression of the universal church. So there is a universal church. Merong iglesyang universal. At ang sino mang totoong mananampalataya ni Kristo ay kabilang kaagad sa isang iglesyang universal. Isang iglesyang tinatawag nga ng iba ay invisible. Now, hindi naman siya completely invisible, pero invisible in a sense na hindi natin nakikita lahat ng mga membro sa iglesia ng Panginoon, lalo na sa ibang bansa o yung mga nauna na sa atin, no? At yung darating pa, pero mayroong malaking katawan ng Panginoong Kristo na tinatawag nating Universal Church. At ang bawat local church ay expression, visible expression of the universal church. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa iba pang may kaugnayan kay Kristo. So ito yung relationship na yan. At hindi lang ito isang spiritual relationship, ito ay isang tangible relationship na nakikita sa ating pakikilahok sa iglesyang lokal na ating kinabibilangan. Now, tingnan natin ang ilan sa mga biblical pictures sa Bible patungkol sa church. Una, ang church ay inilarawan tulad sa isang katawan or body. The church is described as a body where each part has a different function, yet it is connected to one another. Diba? Katawan, iba-iba ang function, pero konektado sa isa't isa. At si Kristo ang ulo ng katawan. At yan ay klaro na ipinaliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, pero mas particular sa verse 20. And sabi doon, but now, indeed, there are many members, yet one body. So yan, every believer has a unique role and spiritual gift that contributes to the health and growth of the whole body. So, dapat maging malinaw yan sa atin. Kaya nga dito, sinasabi natin na merong unity in diversity. So, ang isa sa mga pinakamagandang analogy ng unity in diversity, yung katawan natin. Di ba? Iba-iba yung function, may kamay, may
may mata, may bibig, may ilong, may paa, lahat ng yan, iba-iba ang ginagampanan ng tungkulin, pero yan ay nakadugtong sa iisang katawan. There is unity in diversity. So ano man ang kaloob o abilidad na tinataglay ng bawat isa, ito ay para sa ikabubuti ng iisang katawan. At yung katawan na yan ay tinatawag nating iglesia. Sabi rin dito sa Ephesians chapter 5, verse 23, Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. So again, pinapakita rito body, katawan. Yan na yung isa sa mga picture na mahalaga pag nilalarawan ng isang iglesia, katawan. So, isa pang larawan ay puno, tree. John 15:5. I am the vine, you are the branches. So this illustrates our vital connection to Christ. 'Di ba? Pag inalis mo yung sanga sa puno at inilagay mo sa isang lugar, sigurado pagkatapos ng ilang saglit lang, pwede natin sabihin ilang oras lang yung sanga na yan ay matutuyo at hindi na siya mabubuhay sa kanyang sarili. Kasi kung hindi siya nakakabit sa puno, ganun din ang bawat isa sa atin. May iisang puno. At tayo ay tulad sa mga sangang nakakabit doon. At hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nakakabit. At ang puno na yan ay walang iba kundi si Jesus. Sa katawan, si Jesus ang ulo, sa puno, siya yung puno, tayo yung mga sanga. Hindi lang yon, inilarawan din ang iglesia sa pamamagitan ng isa pang imagery, yan ang tinatawag na building or gusali. The church is like a spiritual building. At ang sabi, si Jesus daw yung chief cornerstone. Siya yung pinakapuno o panulukang bato. And then, tayo naman, yung mga living stone na naka-built up together into a spiritual house. Now, I have no time to read yung mga verses kasi pag binasa pa natin, haba talaga ako rito. Pero Ephesians chapter 2 verses 20 to 22 and then 1 Peter chapter 2 verses 4 to 7, doon sinasabi ni Apostle Paul at ni Apostle Peter na si Kristo daw ang panulukang bato, chief cornerstone ng isang spiritual house. At tayo naman ang kanyang mga living stone. So, ang illustration yan, kung mapapansin nyo, nung araw kasi, pag sinabi kasing cornerstone, nung unang panahon, iba naman kasi yung mga building noon. Merong nilalagay nilang pinakamalaking bato. Isang chief cornerstone yan. Panulukang bato. Pagkatapos, ilalagay nila yung mga maliliit na mga bato. Ipapatong doon sa malaking bato. At ayon ang siyang magsisilbing malaking gusali o maaring templo. So tayo daw yung parang mga hollow blocks, no, na nakapatong sa isang malaking bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So nakita natin, katawan, puno, gusali, isa pa, family. Family. The church is the household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. Tinawag ni Pablo ang iglesia na sambayanan ng pananampalataya. So itinutulad niya ito sa isang pamilya. Ang Diyos ang ating Ama, si Jesus yung panganay nating kapatid, at ang bawat isa sa atin ay magkakapatid. We are brothers and sisters in Christ. So this image emphasizes what? Relationship, care, responsibility toward one another within the spiritual family. So kung titingnan natin yung katawan, ano yung binibigyang diin doon? Dapat bawat isa may function para sa ikabubuti ng buong katawan. Sa puno, dapat nakakabit tayo sa kanya para mamunga. Sa gusali, dapat nakaugnay tayo doon sa panulukang bato upang mapabilang sa isang spiritual building. Sa pamilya, pinapakita, dapat may malasakit, may relationship, may responsibility sa isa't isa. Yan, ganyan inilalarawan sa atin
ang iglesia. So anong punto? The truth is, we do not belong to ourselves. We were never meant to live in isolation. So there's no such thing as unchurch believer. No? Mananampalataya ako pero ayoko ng church. Christian ako pero I don't want to be part of the church. I don't want to be part of that institution. Walang ganon. Bilang mananampalataya, bahagi tayo ng katawan, ng gusali, ng puno, ng pamilya. And these biblical pictures reminds us that whatever we do, whether in private or in public, will affect the church. Will affect the church. Will affect the whole church. Either sa well-being ng church or sa harm ng church. So yun ang isipin natin. Ano man ang ginagawa mo, privately and publicly will affect the church. Maaring yung affect na sinasabi kong yan ay sa ikabubuti ng iglesia o sa ikapapangit ng patotoo ng isang iglesia. Kaya, yun ang isang bagay na dapat tandaan ng bawat isa sa atin. If one member rejoices, the whole body rejoices. If one suffers, all suffer. Because we are organically connected. May realize nyo ba yon? Nalulungkot ba kayo kapag mayroong isang kapatid na may problema? O nagsasabi ka, tina mo, buti nga sa kanya. Mga ganun ba yung nararamdaman nyo? At kapag mayroong isang kapatid na may magandang nangyayari sa kanya, nagiging kagalakan din ba ninyo? O sinasabi nyo, no? Nayayabangan kayo. No? O naiinis kayo dahil may nangyayaring maganda sa kanya. Hindi tama yun. Diba? Sapagkat organically connected tayo, ang kagalakan ng isa ay kagalakan natin. Ang kalungkutan ng isa ay kalungkutan natin. Ang pagbagsak ng isa ay ikinalulungkot nating lahat. Ang pag-angat ng isa ay ikinagagalak nating lahat. Yan ang dapat na maging malinaw sa isip natin. Dapat ma-realize natin lagi yan. At kung nare-realize natin yan, that will radically change our attitude toward the church. So yun ang una, uniting our connection. Secondly, undertaking our function. So we are called, ang ibig sabihin nito, we are called to serve one another for the common good. Tayo ay tinatawag na maglingkod sa isa't isa para sa ikabubuti ng lahat. No? Yung mga organisasyon, mga clubs, mga associations, mga fraternities, meron yan silang regular na meeting. No? Nagmi-meet yan sila. Lalo pa nga dapat ang church. Now, marami tayong pwedeng pag-usapan pagdating sa function. Pero siyempre, kukulangin tayo ng oras ngayon. Siguro, sa ibang pagkakataon, maggawa na lang tayo ng isang Sunday school para dyan. Pero, pagdating sa function, unang-una, church meets together for worship. Church meets together for worship. Yan, very basic yan. No? Very basic yan. Na-imagine nyo ba ang isang puno na hindi nagtatouch sa isa't isa? Parang parang ganyan, ano? Yung sanga nakalutang. May nakakita na ba kayong ganyan? Ano lang yan? Camera trick lang yan. Walang ganyan, ano? O kaya, nakakita na ba kayo ng isang bato sa isang gusali na hindi naka-join? O isang tupa na hindi kasama sa isang kawan? O isang pamilya na nagbo-boycott sa isa't isa? Ayoko na sa'yo. No, ganun. O isang organ ng katawan na walang relasyon, hindi nagpa-function together. Nakakita na ba kayo ng ganyan? In the same way, mga kapatid, may imagine nyo ba na ang isang iglesia ay hindi nagtitipon? Hindi
Hindi nagkikita-kita. They never meet. No? The church, brethren, is not building or chapel. It's good that we have a building like this. Pero hindi ito ang church. No? Kaya nga mali na, siyempre, nadudulas lang tayo, maging ako nadudulas din eh. Punta ka ba sa church? Pag sinabi mong punta ka sa church, ibig sabihin, punta ka ba dun sa building? May tao ba sa church? Ay, walang tao sa church. Paano naging church? Walang tao. Di ba? Ang ibig sabihin kasi natin ng building eh. Pero mali eh. Kasi church is not the building. It's not the chapel. It's the people. So the church meet. Yan ang ibig sabihin nun. The church meets in the building. Or sometimes the church meets in the house or in the home. Di ba si Pablo, Romans 16:5, sabi niya, greet the church that is in their house. No, sa bahay yun nila Aquila, saka ni Priscilla. Nagkikita-kita sila sa bahay ni Aquila and Priscilla. At pag nagkita na sila, nagiging church na sila. Sa bahay ng isang kapatiran. So, ganun natin dapat tingnan yun. So, sa bagong tipan, makikita natin na malinaw na nagkikita-kita sila sa unang araw ng isang linggo. At gayon din ang ginagawa natin, di ba? Nakikita tayo every first Sunday, every Sunday, first day of the week, I mean. So, yun ang pattern. So, if you are converted, the biblical step is to be baptized and then join the church. Huwag kang maging lone ranger. Kanina ko narinig yan kay Kiel yata kanina. Lone ranger. Lone ranger Christian. Pero bang ganun? No? Christianity was never meant to be live in isolation. You need a church. And the church needs you. When the church gathers, worship is the center. Ulitin ko, when the church gathers, worship is at the center. And notice, sa church, when we gather, there is no altar. Walang altar, di ba? Bakit walang altar sa church? Kasi, wala nang mga animal sacrifices na ginagawa nung araw sa lumang tipan. Bakit nga ba may altar, may dambana? Sapagkat may sakripisyong ginagawa roon. Doon, isinasakripisyo yung mga hayop na inihahandog ng bayan ng Israel. Ngayon, nung dumating si Kristo, na-fulfill na ni Kristo ang lahat ng mga sacrifices na yan, no? Na siyang shadow ng lahat. Shadow lang yan at siya yung substance. Wala na lahat ng yan. Wala na rin yung altar. Kaya hindi tayo naglalagay ng altar sa loob ng iglesia sapagkat si Kristo ang final and sufficient sacrifice once and for all for our salvation. Now, ano na yung sinasakripisyo natin? Ano sabi ng Romans 12:1? Ano? Our body. Ang atin ng katawan. Ano pa? Anong sabi ng Hebrews 13:15? The sacrifice of praise to God. So kasama pala daw yun eh. Dati ang sinasakripisyo, mga hayop. Ngayon ang sinasakripisyo na, katawan na natin. Bilang living, hindi dying sacrifice ha. Hindi pinapatay, kundi isang buhay na sakripisyo. At ano pa? Ginamit yung salitang sacrifice sa ating mga bibig. Sabi doon ay sacrifice of praise to God that is the fruit of lips. Hebrews 13:15. So yun yung mga sacrifice na siya. Kaya nga pag tayo ay nandito, umaawit tayo ng papuri. No? Ang ating sacrifice of praise, ginagamit yung bibig. At kahit walang instrumento, basta merong bibig, okay yun. Yung problema sa iba, ang lakas ng instrumento, hindi na narinig yung bibig. Diba? Hindi lang kumukompetensya sa mga praises of our lips, kundi nagdo-dominate pa. Kaya nga, as much as we can, syempre, hindi masama na
May nagtanong sa akin, okay ba mayroong drums? No? Maraming marunong mag-drums sa atin dito. Si Deacon Alan, marunong mag-drums yan. Drummer yan nung araw eh. No? Doon sa dati naming church. Marunong ka ba mag-drum ngayon, Deacon? Kalimutan mo na. Oh. Masama ba mayroong drums? Masama ba mayroong mga matatinding electric? Ganon? Ha? Sa akin tingin, hindi. Pero, kung yung mga instrumento na yon ay mas lalamang kaysa sa praises of our lips, hindi na tama yon. Of course, sa ating context, hindi natin ginagawa na maglagay tayo ng mga instrumentong mas malalakas. No? Instrumento ba yan, yung bumabagsak na yan? Kasi nakakakuha rin ng atensyon eh, no? Diba? Inaalis natin. Bakit? Of course, I have to tell you na naka-attend ako ng isang church sa England. Nung nagpunta ako doon, isang malaking simbahan na meron silang drums, merong mga nagtutugtog na, merong mga violin, may nagpa-piano, may nagigitara, may nagbe-bass. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ko talaga naririnig halos yung mga instrumento. Naririnig ko yung boses ng mga tao. Napakalaki kasi ng simbahan nila. Sobrang laki. At may mga mezzanine, may balcony, at yung kanilang, di ba, yung mga simbahan sa Europe, yung mga ang tataas ng kisame, so halos hindi mo marinig yung instrument. Tapos yung drum set nila, nilagay nila sa isang lugar, tapos nilagyan pa ng salamin, no? Pinaikutan, kaya controlled na controlled. And I think, okay yun. Pero palagay ko, hindi pwede yun dito sa atin. No? Kasi, masisira yung prinsipyo ng praises of our lips. The sacrifice of our lips. So, ganun na dapat na maging mangyari. The church gathers not simply to celebrate, brethren, but primarily to be taught. Kaya, ano ang sentro ng ating worship? The preaching of His Word. Because the church gathers simply to be taught. Not just, the church gathers not to celebrate, but to be taught. Para tayo ay maturuan. The highest act of worship is to listen to what God says to us. Do you listen? No? I can still remember sa mga experience ko when I attend yung ibang mga church before. Na-invite ako sa mga ibang simbahan, hindi naman sa Reformed Church. Pero I remember, many times I preached one church in Parañaque. It's a big church, it's a good church. No? Tapos, kompleto yun. Pagdating ng singing, yung may choir sa harapan, kumakanta sila. Pagkatapos kumanta ng choir, mawawala na yung choir. Sabi, nasa na yung member ng choir? Pag may nagpipreach na, wawala na, pumupunta na sila doon sa baba. No? Nagkikwentuhan. Pagka sila ng, bahagi naman nila mayroon, siyempre pagkatapos kakanta uli sila, may number, makikita mo, babalik na sila. Nandun. Saan to mga to? Pag may preaching, wala na sila. Sapagkat para sa kanila, ang sentro siguro ng worship nila, yung pagkanta nila. Samantalang ang tamang paraan, ang sentro ng worship ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sana yun ang nasa isip natin. Kaya sana we look forward to that. Kaya nga, di ba, ang ipinagpe-pray natin lagi pag prayer meeting, yung mga magpipreach, yung mga magtiteach. Sapagkat yun yung highest act of worship natin, to listen to what God says to us. No? Worship is all I am, all I think, all I say or should not say, all I do or should not do. It is all of my life offered to God. And for this reason, the church exists, to help us know, learn, and understand how we are to live as God's people. This is the church. We can only know how to live when we listen to the Word of God. We can only know what we should do when we listen to the Word of God. That's why the primary or the highest act of worship is the preaching of His Word. But not only that, church meets in order to help and be helped
Ulitin ko, the church meets in order to help and be helped. Not only does the church meet for worship, but to support one another. Kaya nga, di ba, ang Panginoon, nagbigay siya ng mga officers sa church. Naglagay siya ng mga pastor, ng mga guro, para magbigay ng instruction sa atin at para pangalagaan ang ating mga kaluluwa. Hebrews 13:17. Pero naglagay din siya ng mga diakono para tulungan tayo sa mga practical nating pangangailangan, para ma-ensure na hindi napapabayaan ang mga praktikal at material at pisikal na pangangailangan ng iglesia. Acts chapter 6, verses 1 to 4. At hindi lang yon, ang bawat isa ay may kaloob. Ang bawat miyembro ay may kaloob. Romans 12, 4 to 8. Basahin natin. For us in one body, we have many members, and the members do not have all the same function, so though many are one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in generosity. The one who leads, with zeal. The one who does acts of mercy, with cheerfulness. So nakita natin dito na ang bawat isa ay may kaloob. Iba-iba lang ang kaloob, pero ano man ang kaloob, dapat gamitin ito ng mayroong kagalakan para sa iglesia. So we gather not only to be helped, but also to help. Not only to receive, but also to give. This is the very essence of true discipleship. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, ang ating puso, ayon sa Biblia, ay deceitful. No? At imposible na mabuhay tayo bilang Kristiyano in isolation. Kailangan natin ng iba. Kailangan natin ng isa't isa. We need others to point our faults. We need others to admonish us in love. Huwag kayong umiwas. Pag mayroong kapatid na gusto kayong kausapin, no? Dahil meron siyang gustong sabihin sa iyo na maaaring nakikita niya na hindi na nakakabuti sa iyo. No? Minsan matutunog yung iba no? Lalo na pagka yung sa tingin niya may problema siya, tapos lalapitan siya at kakausapin, ay may gagawin, sa kanal, may pupuntahan muna ako no? Parang lalakas ng pakiramdam no? Sana hindi tayo ganyan ha. Isipin natin mga kapatid, nagtutulungan tayo. No? And ako, I really appreciate yung mga kumakausap sa akin para i-correct ako. May mga tao rito, may mga kapatiran tayo, they talk to me and they tell me sa yung mga bagay na sa tingin nila ay mali na nagawa ko, no? Hindi naman mga seryoso yung iba, no? Pero dapat kong pakinggan, dapat kong, di ba? Dapat kong i-entertain at dapat kong isipin. Minsan, may pumuna sa akin na sabi, Pastor, pagka nag-uusap tayo, maya-maya bigla ka nawawala. Nandun ka na sa iba. No? Hindi ka man lang nagpapaalam. Parang nakakabastos naman yun. O nga naman, alam ko, naiintindihan naman niya na siyempre, gusto ko, marami akong kinakausap. Pero siyempre, pangit nga naman yung nagkikwentuhan tayo, biglang nawala na. Napunta na doon sa naintindihan ko naman yan. Siyempre, I have to be mindful of that. Siguro, next time, iisipin ko yun. Maganda yun, di ba? At marami pang iba, mga kapatid. So, narito tayo para ganon. Kasi minsan, gusto mo, pag may ginagawa kang mali, mag-isa ka lang. No? Walang pupuna sa'yo. Gusto mo, ang pinupuna sa'yo, magaganda. No? Oy, ganda naman ang damit ni sister. No? Ang ganda ng grooming ni brother. Pero pag may ginagawa ka, ayaw mo mapupuna yun. No? Hindi. Kasama yun sa tungkulin natin sa isa't isa. Kasi, kailangan nating lumago sa daan ng kabanalan. Some believers may fall deeply into sin.
And they need mature Christian to come alongside with them. Not to condemn them, but to gently encourage them to repent and restore them to the right path. So, ganito lang yan eh. Pagka naging membro ka ng church, sinasabi mo ganito, I willingly submit myself to loving discipline of this body. Di ba? Pagka member ka, willing ka na mag-submit sa disiplina ng katawan. It is as if, sinasabi mo, pag naging member ka ng isang church na katulad ng SGCC, parang sinasabi mo ganito, tulungan niyo ako. Kung ako man ay lumilihis, sabihin niyo sa akin. Kung yung paglihis ko ay matindi na, huwag mo akong iwanan. No? Gumawa ka ng paraan para ako ay maibalik. Na ma-restore. No? Walk with me. Correct me in love. Bring me back into the straight path. Because I cannot do it on my own. This is what it means to belong to the church. A people serving one another's for spiritual good under Christ. So yun yung mga primary mga kapatid. Marami pa eh. Hindi ko pa nga binanggit dyan yung evangelism, yung, di ba, sending missionary, di ba, church planting. Kasama yan eh. Na pwede nating pag-usapan pa. Leadership training, ano pa, involving with other churches, such as associations of churches. Kasama yun. Huwag na natin muna pag-usapan yan. Pero yung mga primary, we meet to worship together. And to help and be helped. Yun ang pangunahin sa lahat. However, kung naiintindihan natin ang lahat ng ito, mga kapatid, yung importance, yung value, yan, napaka-foundational yan, yung function natin, it will surely change our attitude toward the church. No? Hindi na tayo magiging passive, disconnected. Gusto mo, involved ka na. No? Ayaw mong ma-deprive. Ayaw mong ano bang tawag dyan sa deprive? Ma-deprive, yun na lang. Nakalimutan ko na yung Tagalog eh. Ma-deprive ng great privilege na maging part, no? Mapagkaitan, salamat. Na nung ginagawa ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan ng Iglesia. Okay. So number 2, nakita natin ay undertaking our function. Let's go to number 3. Upholding our communion. Anong ibig kong sabihin dyan? We must labor together to preserve the unity we share. Ephesians chapter 4 verse 3. Endeavoring to keep the unity or maintaining the unity of the Spirit in the band of peace. Yan daw ang trabaho natin. Tayo ay isang pamilya, pero kinakailangan ng intentional effort to preserve peace within the family. We are a body, but it requires work to keep the body from becoming disjointed. We are flock, but it takes care to prevent the sheep from becoming wounded and discouraged. We are a family. We are a body. We are a flock. But it takes much effort to maintain unity and peace within the church. Unity doesn't just happen. It must be pursued. No, alam niyo yung pagkakaisa, hindi lang yan basta-basta nangyayari. Kailangan nating pagtrabahuan. Di ba? Katulad ng mag-asawa. No? Pagka pumasok ka na sa larangan ng pag-aasawa, siyempre, sa una, di ba? Parang yung may tinatawag na honeymoon period. Ang saya. No? Nagkikita kayo lagi. Parang gusto niya, ayaw niya na maghiwalay. May nagkwentong anon dito no? Nung bago pa lang daw sila, nagsusulatan pa daw sila sa kanilang mga talampakan. Sabi ko, kakaiba naman yan. Nagsusulatan ba daw sila? Nagsusulat. Sabi ko, di ko ma-imagine kung gagawin namin ng misis ko yun. Ano? Magsulatan muna tayo sa talampakan. Ano? Sa talampakan?
Nakalimutan ko na siyang tanungin nun eh. Ba't nga ba sa talampakan? No? No? Pwede namang, pwede naman sa batok na lang para nakikita. Parang tato. So, di ba ganyan na mag-asawa? Alam niyo yung unity, yung saya, pinagtatrabahuan yan. Yung magandang ugnayan, pinagtatrabahuan yan. Hindi yan basta-basta. Sapagkat darating ang time, meron kayong collision. Meron kayong banggaan. Meron kayong makikita nyo yung pagkakaibin ninyong dalawa sa maraming bagay. The mere fact na siya ay lalaki at siya ay babae, magkaiba na kagad yan. Na makikita mo yung ugali. Makikita mo yung ugali mo. Bumabangga doon sa mga pag-uugali na yan. Kaya nga pagtatrabahuan yung mapanatili yung inyong relasyon. Ganon din sa church. Dapat may nurturing, may cultivation para mapanatili ang pagkakaisa. Kasi minsan, di ba, maliliit na bagay lang. Nagbe-break ng fellowship eh. Ako, sa experience ko, no? Hindi lang dito sa church natin, maging noon pa sa dati kong pinaglingkuran. Maliliit na bagay. Nadi-divide ang church. Maliliit lang. Alam niyo mo, yung pinanggalingan kong church dati, nag-away sila dahil doon sa church na yon. Ayun kung nakwento ko sa inyo, merong malaking Bible dito sa likod. May malaking Bible. May mga membro, ang gusto nila, pagkatapos ng service, isasarado yung malaking Bible na yon. Meron naman, gusto nila bukas yon. Buong wag lang isarado yan, bukas na. Yun lang pinag-awayan nila. Nahati. Hindi maliliit na bagay, di ba? Ang sagwa pakinggan, pero totoo nangyayari yan. Di ba yung kwento ni Matt, natandaan ninyo? Na merong isang church na nag-away sila doon sa kulay ng bubong. No? Gusto ng iba blue, yung isa green. No? Kakagulo eh. Ngayon, bandang uli, nagpasya na lang. Ay, dalawa ng kulay. Isang green, yung kalahati green, at yung kalahati ay blue. Pero anong nangyari? Lahat ng may gusto sa blue, doon lagi sa tapat ng blue. Yung lahat naman ng doon. Ewan ko, totoo ba yung kwento ni Matt na yun? Maaaring, nangyari daw yun sa Amerika, sabi niya eh. Pero maliliit na bagay. Small matters. Na-ignore, mishandled. In my experience, that's something that really saddened my heart. No? Hindi doon sa mga doctrinal eh. Hindi sa theology. Hindi sa sin, may nagawang kasalanan. Hindi ron. Kundi maliliit lang amang, nag-e-escalate into a major problem. No? Narinig ba ninyo yung, halimbawa, sa bagay, dito sa atin, hindi naman natin ginagawa yon. Kasi sa ibang church, nung araw sa home church ko, no? Sa pinanggalingan kong church, naka-assign nung araw yung mga may nagdadala ng bulaklak. Ina-announce yan eh. Sa darating na linggo, ang magdadala ng bulaklak ang pamilya ng mga gumopas. Ganun yan, dun sa dati kong church. Ina-announce yan. Eh, yung may nakalimot na magdala. So, imagine mo, nag-worship, merong isa roon, nakasimangot kasi merong hindi nagdala ng bulaklak. No? Hindi na siya nakakapakinig ng preaching. Wala kasing bulaklak doon sa harapan. Totoo yan, mga kapatid. Hindi ako nagpapatawa. Pero totoo yun. Yun yung mga tao na gumagawa daw ng bundok mula sa isang molehill. No? Brethren, everyone must do their part. Someone once said that a church is like a passenger ship. Isang passenger ship. May mga crew members, may mga engineers, may mga stewards, may mga maintenance workers, merong captain, pero marami ay passengers. Yung mga passengers, wala lang. Nakasakay lang sila. Di ba? Nakaupo lang sila. Sana hindi tayo maging kontentong maging passenger lang. Sana lahat tayo ay maging bahagi ng crew. Let us do the work assigned to us. Kahit na yung hindi napapansin na trabaho, basta nakikita ni Kristo.
Yan ang mahalaga. Ang ambisyon nawa natin ay hindi yung nakikita tayo at yun ang gusto nating gawin. No? Yung pinapalakpakan tayo at yun ang gusto nating gawin. Kundi ang ambisyon natin ay makilala si Kristo. Maluwalhati si Kristo. If Christ is glorified, His name is lifted up. Though what we do, then, is lifted up through what we do. Then, that should be our greatest joy and satisfaction. So, nakita natin, unang-una, uniting our connection, undertaking our function, upholding our communion. Last but not the least, understanding our imperfections. Ano ibig ko sabihin? We know that spiritual immaturity exists within the body. Spiritual immaturity exists within the body. Ibig sabihin, dapat talagang handa tayo na meron talagang mga hindi pa lumalago. No? Mga immature. Di ba meron sa 7 churches, meron tinawag na yung iglesia sa, saan ba yun? Laodicea yata yun, ano? Na tinawag siyang lukewarm. Laodicea, di ba? Maligamgam. No? O malahininga, sabi sa Tagalog. No? Ibig sabihin, hindi mo malaman kung mainit o hindi mo malaman kung malamig. Na may mood. No? May mga ganun talaga eh. We have to admit that. May mga umaattend sa church, depende sa kanyang mood. Wala akong gana eh. No? Umattend. Yung iba naman, hindered by trivial matters. Maliliit na bagay lang, hindi makadalo. Bakit? Walang plantsadong damit. Hindi na uso ngayon ng plancha. Hindi na nga ako nagpa-plancha ngayon eh. Tinatakpan ko na lang ng jacket. Di ba? There are those who overly sensitive to minor issue, maliliit na bagay. Pero maliit ang pagdating sa mga major things, evangelism, worship, spiritual growth, hindi siya nakikialam. Pero sa maliliit na bagay, naggusto na makipagdebate kagad. No? Anong klaseng tinapay ang ginagamit ninyo pag worship, pagka Lord's Supper? Unleavened o monay? Di ba ganon? Anong ginagamit nyo? Real wine o orange juice? Grape juice. Alam mo minsan, pagka ganon, namimiss natin yung deeper reality behind the symbol. Di ba ano ba yung nire-represent ng bread? Ano? The broken body of Christ. Minsan nandun tayo sa symbol, hindi doon sa sinisimbolize. Ay, dapat isipin natin yung mga bagay na yun. No, yung mga ganong klase, iba, maliliit na bagay, nagtatampo, no? Maliit na biro, ayaw na. Mabiro masyado si pastor. No? Walang kaseryosohan. Minsan, yung pagiging mabiro ng isang tao, ayaw kong ipagtanggol ng sarili ko, mga kapatid. Huwag nyo, siguro sa ibang bagay. Ang punto ko, gusto kong sabihin, yung pagiging mabiro ng isang tao ay hindi pwedeng maging sukatan ng kanyang spirituality. Marami akong kilalang taong napaka-mabibiro, pero napaka-seryoso sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Meron naman napakatahimik, akala mo naman spiritual, pero hindi naman seryoso sa kanyang buhay Kristiyano. Huwag nating husgahan sa bagay na yon. Ang gusto ko lang sabihin, intindihin natin, iba-iba talaga ang personalidad natin. Ang pinakamahalaga sa lahat, na iintindihan natin at gusto nating tulungan ng isa't isa. Yun ang pinakamahalaga. No? Ngayon, pagka meron tayong mga immature na kapatid, anong dapat natin gawin? Layuan natin? Hindi. Tulungan natin sila. No? Alalayan natin sila. Maging discerning tayo rin, siyempre sa friendship sa kanila. Kung mahilig sila sa mga ingat din tayo sa kanila kasi baka bandang huli, gano'n na rin tayo, na rin tayo, di ba? We have to walk
with them in love, yet with wisdom. Because in many cases, we become like the company we keep. Proverbs 13:20. He who walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. So, let us strive to edify one another, to be patient with the weak and the immature, to be a channel of blessings, and not merely to come to be helped, but also to help. Ganun ang church, nagtutulungan. No? Huwag kayong ma-embarrass kung kayo lagi tinutulungan kayo. Kaya naman, lagi na lang kaming tinutulungan. Ganun talaga ang church eh. Pero nasa puso mo rin, tumulong. No? Makatulong sa iba. So, sana ganun tayo, mga kapatid. Narinig nyo na ito sa akin, pero narinig ko ito kay, I think, hindi ko matandaan kung kanino. Saan ko ba nabasa to? Pero narinig ko na itong kwento patungkol sa, meron daw lugar sa India, na yung may mga simbahan daw doon, na yung mga tao, kasi daw, madalas ay may problema sa kuryente, no? Pagdating daw ng Sunday service nila, lalo na pagka vesper service, medyo gumagabi na, nagdadala daw ang bawat isa ng kandila. No? May daladalang, o kaya lamp. So, bawat isa may dalang lamp. Kaya mapapansin mo kung maraming ilaw, ibig sabihin maraming tao. No? Pagka konti ang ilaw, ibig sabihin konti lang ang nandoon. Yung brightness daw ng church, mga kapatid, ay nakadepende doon sa contribution natin sa church. Yung kung paano natin inaambag ang sarili nating buhay sa iglesia. In the same way, ganun din tayo mga kapatid. Let each us bring our light. Let us not dim the light of the church. Huwag nating palabuin ang ilaw ng iglesia dahil wala tayo lagi doon. O dahil indifferent tayo. Let us brighten it out with our presence, with our love, with our service, for the glory of Christ, and for the good of His people. So if you're a Christian today, you have to be part of the church. But if you're not yet a Christian, hindi yan mo nang isipin mo. Dapat magkaroon ka muna ng kaugnayan kay Kristo. And then, lumapit ka sa Kanya at magbigay ka ng buhay sa Kanya at maging bahagi ka ng iglesia. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulayan ngayon pong hapong ito. Sana po ay ang mga katotohanan ito ay patuloy niyo pong isulat sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.